Nag-check-in kami sa isang hotel nang dahil sa kalasingan ko ay hindi ko na napigilan ang kakatihan ko habang yung asawa ko naman ay magdamag na naghihintay sa akin. Hanggang sa nalaman ko na sandamakmak na babae na pala ang kinakausap ng asawa ko, kaya ito na ata ang karma ko sa panluloko. Tawagin daw natin siyang Sobel at tawagin naman nating Joel ang kanyang asawa at sila po ay merong isang anak habang 6 na taon na silang nagsasama. Maayos at masaya naman ang kanilang pagsasama hanggang sa dumating na ang taong 2022 na parang bigla na lang nawala ng oras sa kanila si Joel. Kaya palagi niya na lang inaaway at pinaghihinalaan si Joel, pero palaging sagot naman sa kanya ay pagod lang siya sa pagtatrabaho sa maghapon. Hanggang sa nagpasya na lang si Sobel na magtrabaho na rin siya sa Sambales bilang isang waitress at maayos naman ang kanyang sweldo at umuuwi siya tuwing linggo. Nanay ni Sobel ang nag-aalaga sa kanyang anak sa maghapon at susunduin naman ni Joel ang kanyang anak pag uwi nito galing ng trabaho. Pero isang araw ay bigla na lang tumawag sa kanya si Joel at sinabing may kurot ang kanyang anak sa kilikili at nilalagnat, kaya nagpaalam muna si Sobel sa kanyang amo na uuwi muna sa kanila. Pag uwi naman ni Sobel ay nalaman niya na yung ampon pala ng kanyang mga magulang ang may gawa nun sa kanyang anak. Kaya ang sabi sa kanya ni Joel ay wag na siyang umalis, bantayan niya na lang mabuti ang kanilang anak at magsisipag na lang siya sa pagtatrabaho, at pumayag naman si Sobel. Pero ilang araw pa lang sila nagsasama ay nag-away na naman sila dahil nalaman ni Joel na may isang customer sa Sobel sa Sambales na nagbigay ng pera sa kanya. Nabasa ni Joel ang message na may magbibigay ng pera kay Sobel na halagang 3,000 at sino nga naman si Sobel para tumanggi sa halagang 3,000. Nagalit sa kanya si Joel at sinabing hindi ko ba kayang ibigay ang lahat ng pangangailangan mo, kaya kailangan mo pang tumanggap ng pera na galing sa iba. Nagpapakasubsob na nga ako sa trabaho para sa inyo at nagagawa mo pang makipag-usap sa iba at tumanggap ng pera. Kaya ang ginawa ni Sobel ay mas nagalit pa siya kay Joel at sinabing hindi naman ako nakipagtsuktsakan sa kanya, binigyan niya lang talaga ako ng pera. Pagkatapos nilang magtalo ay sabay pa silang kumain at pagkatapos naman nun ay pumunta si Sobel sa bahay ng kanyang ate at doon sila uminom kasama ang mga kaibigan niya na babae at saka sila pumunta sa bar. Hanggang sa yung ate ni Sobel ay nag-aya pa ng iba nilang kasama, pinapunta ang kanyang ex-boyfriend at ang isa pa nilang lalaki na kaibigan. At nung una ay hindi niya pinapansin ang kanyang ex-boyfriend hanggang siya ay nalasing na at bigla na lang siyang naging maharot. Nagpaalam sa kanila ang kanyang ate at ang isa pa nilang kaibigan na may pupuntahan pa silang iba, kaya ang sabi sa kanila ay umuwi na. At dahil bitin pa si Sobel at nag-e-enjoy pa siya ay niyaya niya ang kanyang ex-boyfriend na pumunta sa bahay ng isa nilang kaibigan para doon na lang ulit uminom. Hanggang sa inabot na sila ng madaling araw at sa tuwing umaalis sa harapan nila ang kanyang kaibigan ay naghahalikan sila ng kanyang ex. At naubos na ang kanilang iniinom at nagpaalam na sila sa kanyang kaibigan na uuwi na sila ng kanya-kanya, pero hindi alam ng kaibigan niya na mag-check-in pa sila sa isang hotel nang dahil sa sobra niyang kalasingan. Hindi na napigilan ni Sobel ang kanyang kakatihan habang ang kanyang asawa naman ay magdamag na tawag ng tawag sa kanya at naghihintay sa kanyang pag-uwi. Nakagawa si Sobel ng kasalanan sa kanyang asawa at pagkatapos nilang mag-check-out sa isang hotel ay dumiretso pa siya sa bahay ng kanyang kaibigan para makipag-inuman ulit. Pag-uwi ni Sobel sa kanilang bahay ay nagsorry sa kanya si Joel at nagsabing hindi niya na uulitin at hindi na siya magagalit. Pero parang bigla na lang nanlamig sa kanya si Sobel kaya umuo na lang siya at hindi na lang nagsalita. At sa pagkakaalam ng ex-boyfriend ni Sobel ay tuluyan silang nagkahiwalay ni Joel. Ang hindi niya alam ay nagsasama pa rin silang dalawa. Hanggang nagising na lang si Sobel ng isang umaga na hawak na ni Joel ang kanyang cellphone, kaya nakita nito ang pag-uusap nilang dalawa ng ex-boyfriend niya. Pero ang hindi alam ni Joel ay nagkita si Sobel at ang kanyang ex-boyfriend sa personal. Sinimulan siyang sumbatan ni Joel at dito na lumakas ang loob ni Sobel na makipaghiwalay na ng tuluyan. Umalis si Sobel sa bahay nila at simula ng araw na umalis siya ay hindi na nagchat sa kanya si Joel, pero paglipas lang ng isang linggo ay narealize niya na mahal niya talaga ang kanyang asawa. Gusto sanang ayusin ni Sobel ang kanyang pamilya, pero paglipas lang ng ilang araw ay nalaman niya na meron na ding ibang babaeng kinakausap si Joel at hindi niya alam kung saan ito nag-i-stay dahil umalis na rin si Joel sa kanilang inuupahang bahay. Kaya si Sobel na ang nakiusap kay Joel na subukan nilang ayusin ulit ang kanilang pamilya at pinagbigyan naman siya ni Joel. Pero simula na nagsama ulit sila ay napansin na ni Sobel na parang nag-iba na ang pakikitungo sa kanya ni Joel hanggang sa nakalipas ulit ang ilang buwan. Iba na ang nakukutuban ni Sobel, pero iniisip niya na baka tamang hinala lang siya hanggang sa sinubukan niyang tignan ang cellphone ni Joel at dito niya nakita na may password ng fingerprint. Nabuksan ni Sobel ang cellphone gamit ang daliri ni Joel at dito niya na nakita na halos wala nang nakakachat at nakakausap si Joel. Pero hindi pa rin natigil sa pangangalkal si Sobel hanggang sa may nakita siyang isang bagong SIM card at sinubukan niya yung i-login at dito niya na nakita na may bagong Facebook si Joel at iba ang pangalan. Pero hindi mabuksan ni Sobel ang Facebook dahil hindi niya alam ang password, kaya sa sobrang galit niya ay ginombag niya si Joel gamit ang cellphone. At sinabi niya kay Joel na kaya pala hindi ka nagbubukas ng Facebook habang nasa trabaho ka dahil ibang account na pala ang ginagamit mo. Buksan mo to at sinasabi ko sa'yo na magdidilim ang paningin mo. Pero ang sagot sa kanya ni Joel ay hindi naman daw siya ang gumagamit ng account na yon. Mukha niya lang daw ang nakalagay pero hindi sa kanya yon. Hindi makapaniwala si Sobel kaya sa sobrang galit niya ay kinuha niya ang isang patalim at chinukchak niya sa kanyang kamay, kaya nataranta naman si Joel. Hinubad ni Joel ang kanyang damit at ibinalot sa mga kamay ni Sobel.
Joel at dito niya na binuksan ang Facebook account na nakita ni Sobel. Dito na nakita ni Sobel na sandamakmak na babae na pala ang kinakausap ni Joel kaya iyak na lang siya ng iyak at ang sabi pa sa kanya ni Joel ay nababaliw lang daw talaga siya. Kaya ang nasa isip ni Sobel ay baka ito na ang karma sa ginawa niyang panloloko kay Joel kaya tinanggap niya na lang ang kanyang mga nakita. Nakikipaghiwalay na sa kanya si Joel pero si Sobel ang humingi ng tawad sa kanya para ayusin ulit nila ang kanilang pamilya at ang sabi naman ni Joel ay buburahin niya na ang Facebook account na ginagamit niya. Nangako sa kanya si Joel na hindi na uulitin ang pakikipag-usap sa iba at masaya nilang sinalubong ang taong 2023. Lumipat na sila ng bahay at lumipat na rin ng trabaho si Joel at ang pasok ni Joel ay 7 to 4 ng hapon pero madalas ay umuwi si Joel ng alas 9 ng gabi dahil sobrang sinisipagan niya sa trabaho. Hanggang sa naging madalas ang pagkakasakit ni Joel at bigla na lang siyang nanghina pero nag-overtime pa rin siya sa trabaho hanggang sa bigla na lang bumagsak ang kanyang katawan. Isang araw na walang pasok si Joel ay bigla na lang siyang sumukan ng dugo at bigla silang kinabahan dahil naiisip ni Sobel na baka ito pa rin ang kanyang karma sa pandoloko. Naiisip ni Sobel na baka kaya naghihirap ang kanyang asawa dahil sa pagtataksil na nagawa niya. Dinala nila sa ospital si Joel para mapatignan at dito nila nalaman na may sakit pala na TB si Joel at pinalipat naman sila sa center para makalibre ng gamot. Pero kahit may sakit si Joel ay pinangako niya sa kanyang asawa na hindi pa rin sila pababayaan kaya tuloy-tuloy pa rin siya sa pagtatrabaho. Pero lahat ng pagsubok ay kanilang nalagpasan at sa ngayon po ay magaling na ang kanyang asawa na si Joel. Taong 2024 na at sana wala na pong mag-iba sa pagsasama namin at sana ay lalo pa kaming pagtibayin. Maraming salamat po Ate Charis, na-inspire lang ako na magsulat ng kwento namin. Malaki po ang natutunan ko sa mga nangyari. Huwag nyo na lang po akong replyan dahil baka mabasa ng aking asawa. Palagi ko naman pong inaabangan ng mga video nyo. Hanggang dito na lang Ate Charis. At dahil hindi naman siya humihingi ng payo, siguro ang magiging aral ng ating kwento ay huwag tayong magiging padalos-dalos kapag tayo ay galit. Dahil kapag tayo ay galit, meron tayong mga nasasabi at nagagawa na pagsisisihan din natin sa huli. Mas mabuti talaga na palipasin muna natin yung galit natin bago tayo magsalita o gumawa ng kahit na anong aksyon. Alam kong naging sobrang masakit to para kay Joel at ganoon na rin kay Sobel. Hindi madaling magpatawad pero nagawa nilang mag-asawa. At para sa akin, ang pagpapatawad ay isang uri din ng pagmamahal. Kailangan matatag ka pag humingi ka ng tawad at kailangang mas matatag ka kapag ikaw ay nagpatawad. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung alam namin bukas. Bye-bye!